Nagbabala ang leader ng Thailand na ang sagupaan sa pagitan ng Thailand at Cambodia na kumitil na ng hindi bababa sa 16 na buhay at nagpalikas ng libu-libong tao sa parehong bansa ay maaaring mauwi sa digmaan. Ayon kay Acting Prime Minister Phumtham Wechayachay, gumagamit na ng mabibigat na sandata ang magkabilang panig at lumawak na ang labanan sa 12 lokasyon sa hangganan. Inakusahan din ng Thailand ang Cambodia ng pagpapaputok sa mga sibilyang lugar, kaya't pinalikas na ang lahat ng nayon sa loob ng tinatantiang saklaw ng kanilang mga rocket. Samantala, inakusahan naman ng Cambodia ang Thailand ng paggamit ng cluster munitions, mga uri ng sandatang ipinagbabawal sa maraming bahagi ng mundo dahil sa malawak at hindi tumpak na epekto nito sa mga sibilyan. Hindi pa tumutugon ang Thailand sa akusasyong ito. Sa kabila ng panawagan ng mga pandaigdigang leader para sa agarang tigil putukan, sinabi ng Foreign Minister ng Thailand sa Reuters na wala pang pangangailangan para sa third-party mediation. Si Punong Ministro Anwar Ibrahim ng Malaysia na kasalukuyang chairman ng ASEAN ay nag-alok na mamagitan sa pamamagitan ng peace talks. Malugod kong tinatanggap ang mga positibong senyales at kahandaang ipinapakita ng parehong Bangkok at Phnom Penh para isaalang-alang ang landas na ito, ani Anwar sa isang Facebook post noong Huwebes ng gabi. Ngunit ayon kay Nikorndej Balancura, tagapagsalita ng Thai Foreign Ministry, sa ngayon dapat maresolba ito sa pamamagitan ng bilateral na paraan. Kailangang itigil ng Phnom Penh ang mga agresibong kilos nito. Sa tingin ko, hindi pa kailangan ng pagpasok ng ibang bansa. Ayon sa Thailand, 14 na sibilyan at isang sundalo ang napatay. Ayon sa mga opisyal ng lalawigan sa Cambodia, isang sibilyan sa Odarminchi ang nasawi. Estados Unidos, nanawagan ng agarang pagtigil ng putukan, proteksyon ng mga sibilyan at mapayapang resolusyon. Lubos kaming nababahala sa patuloy na karahasan sa hangganan ng Thailand at Cambodia at nalulungkot kami sa mga ulat ng pinsala sa mga sibilyan. Ayon kay State Department spokesman Tommy Pigot, China, bilang alyado ng parehong bansa, sinabi nitong lubos itong nababahala at umaasang mareresolba ang isyu sa pamamagitan ng pag-uusap. Thailand, ayon sa kanila, nagsimula ang labanan matapos magpadala ang Cambodia ng mga drone na nag-espiya sa mga sundalong Thai. Cambodia, ayon naman sa kanila, Thailand ang unang umatake at lumabag sa kasunduan nang lumapit ang kanilang mga sundalo sa isang Khmer Hindu temple malapit sa hangganan. Ang sigalot na ito ay ugat pa noong higit 100 taon na ang nakalilipas matapos iguhit ang hangganan ng dalawang bansa kasunod ng pananakop ng mga Pranses sa Cambodia. Ang tensyon ay lumala noong Mayo matapos mamatay ang isang sundalong Cambodian sa isang sagupaan na nagtulak sa relasyon ng dalawang bansa sa pinakamababang antas sa loob ng mahigit isang dekada. Sa Surin Province ng Thailand, isang sports complex ang ginawang evacuation center. Ayon sa mga lumikas, karamihan ay mga bata at matatanda. Hindi pa rin sila makarecover mula sa rocket at artillery attacks na kanilang naranasan nitong Huwebes. Patuloy ang putok ng kanyon sa kanilang lugar buong umaga. Ang paaralan ay ginagamit din ng mga sundalong Thai, ngunit ayaw nilang makuhanan ng video o makilala ang lugar. Ang mga kalsada ay halos walang tao, tanging mga military trucks lamang ang dumaraan. Ang normal na buhay sa hangganang ito ay tuluyang huminto dahil lamang sa sigalot sa ilang sinaunang templo at maliliit na bahagi ng masukal na kagubatan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay pindutin lamang ang subscribe button para sa mga susunod na balita